mga to, napakarami nang napagdaanan sa basketball. Been there, done that. Been there, done that. Pero, nandito pa rin sila. Correct. Diba? Nandito pa rin sila. Siyempre, to si John, no, pag-usapan na nga natin. Hindi ko na papag-usapan kung ilang taon na kayo. Sige, hindi na. Pero gusto nating pag-usapan, siyempre, ang naging journey ni John Wilson, of course, no, before being an MVP in the MPBL. Marami na rin siya na pag-MVP yan sa ibang leagues. Bomber yan. Bomber yan. Bomber, o bomber, silent B, whatever. But of course, we wanna know the journey of John Wilson. Konting mabilis na recap lang mula nung JRU. Tapos yung journey mo papuntang nag-PBL ka rin ba? Yeah. Tapos PBA, konting ano lang. We start, tryout sa Baste, morning. And then, sabi na athletic director, hindi daw sila tumatanggap ng dugo na cards. So, yung Nagkamali sila. Yeah, Coach Raymond Valenzuela na pinaglaban ako na once, Sir, John Wilson, once sa first grading, may red baksak na grades, cut it out. So, yun nga, parang hindi na-approve yung parang pare yata doon. Okay. And then sa hapon, tryout ako sa JRU. So, yun yung JRU ako, nakashoot ako ng dalawang back-to-back 3 points sa isang layup. Then, I remember Coach Chris Calilan said, Wilson, tabi ka. Yun na. Okay. I think yun na yung pang teammate na ako. Okay. Doon na nag-start yung journey ko. So nag-start ka kay Coach Chris, no? I was thinking kanina habang nagkukwento ka, si Coach Ariel na nun eh. So kay Coach Chris Banguardia. Calilan. Yeah. Kalilan muna Yes. before kay Coach Ariel Banguardia. Okay. My rookie year ko, so parang 1 week yata or 2 weeks before naalis si Coach Chris, then Coach Ariel came in. Okay. Ito tanong ko sa'yo, kasi hindi mo na tinapos yung senior year mo, di ba? Yeah. Tanong ko, sa tingin mo kung nandun ka, nag-champion kayo? I'm confident my work ethic. Kasi my whole life, I'm confident my work ethic. Yeah. Siguro, Agree ako dyan. Kasi naalala ko yung laro ni John Wilson, especially nung maybe his rookie or sophomore season. Eventually, as you mentioned kanina, he won the NCAA MVP. Ito na yung huling taon mo. yes, tama? 2009. 2009. But when he started, naalala ko, he was really an energizer bunny. Napakalikot sa loob, ang sipag sa depensa, lakas kumuha ng bola. And then, nag-improve na yung laro niya. And during that time, syempre, inabot ko tong mga to eh. Teka lang, Ano? ilan taon ka na nun, Joe? Wala pa. Actually, inaalagaan pa siya nila, kahit saan kuya, inaalagaan pa siya nila Juan nun, tsaka nila Javi. Pero I want you guys to educate me. You skipped your last year. Why? Tama, maganda tanong yan. My ex-girlfriend is pregnant na. So ngayon, yung wife ko na siya ngayon. Okay. So then, sabi din ni Boss Gusto ko Danny, yun ha. sabi, My ex-girlfriend, yung wife ko ngayon. Oo, ganda. galing. May nabulat ka. Dapat mas mahigitan mo yun, yung sasabihin mo mamaya. so then, sabi din ni Boss Danny, you won a season Danny MVP. Espiritu. So Okay. mabango pa yung names mo. Okay. So yun nga, parang sabi niya, attend ka ng games sa PBA para some coaches na parang, malay mo, mapokus ka. Then yun nga, may mga interested na mga teams. Sabi ni Boss Danny, then yun nga, nagpa-drop na ako kasi yun, makatulong sa pamilya. Kasi nung panahon, dati, no, nung That's panahon good na yun, advice, ah. oo, Go. maganda nga yun. Nung panahon na yun, wala pang social media. So talagang kailangan magpapakita ka palagi eh. Hindi ka Right. naman papanuurin lang. Kasi ngayon, di ba, as a coaches, paano ba? Titingin kayo ng highlights, di ba? Correct. Ngayon, Correct. dati, papasok ka sa court, magpapakitang gilas ka. Correct. Diba? Ganon. Maganda yun, no? Yung shoutout, Boss Danny, no? Legendary na agent Yes. yan. Yes. Okay, hanggang ngayon, okay, aktibo pa rin. Na hindi nagbabago ang itsura. Correct. True. Yun pa rin. Correct. Okay. No? And kasi naalala ko, no, I had a teammate before, nakilala nyo, medyo ganyan similar nangyari si Kuya Marvin Ortiguera. No? And naglaro lang sila sa finals noong 99 and he had a great season. Pero he opted to stay. No? Which is fine. Yeah. Which is fine. You opted Prerogative for the niya. school, di ba? Pero kasi ang naging parang, in a way, naging downside doon, nung nagpa-draft siya, kumbaga medyo bumaba yung kanyang stock. So, I just wanna make a point, no, na may mga rason kasi natanong mo nga bakit siya umalis, napaganda sa kanya. Yes. Kasi na-draft siya noon, first round, 7 pick. tama 7 ba? pick, 7 Ginebra. pick. Okay. And Okay. then almost 10 years, and then nanalo ng MVP. Daming MVP nito eh.
di ba? NCAA, sa mga ibang liga, tas dito sa NCAA, MPBL, MPBL, PSL. right? And then, ngayon, nandito pa rin siya. At yung numbers niya ngayon, First game? Yes. 30, first game yun, di ba? 37. 27. 27. alam ko ang career high mo yata nasa 36. 44. 44. Dito sa Come MPBL. on, Nix. 44. You gotta, 44? Wow. you gotta get your facts straight. Oh my NC goodness! Akala ko 36. NCAA 49, MPBL 44. Okay. Wow. At, okay, speaking of being MVP, yung numbers na pinapakita niya ngayon, teka muna. Di ba? MVP like. MVP like MVP talaga. like. Pati yung minuto niya, nakikita ko, grabe. Oo, Parang tama. hindi Tito Bull eh. 36 minutes. 36, may yeah. mga ganun 36, laro. 37. So yun, napag-usapan na nga natin ang naging journey ni John Wilson na sabi nyo nga kanina, para sa iba, yung pag-miss ng senior year, effective. Sa iba, hindi. Sa kanya, naging effective. Now, Correct. pag-usapan naman natin na naging journey ni Diyos ko, kailangan pa bang ipakilala to? Kuya yan, ah. Lalo na ako. Kuya JV yan. G-Shock. Bago ko siya ipakilala, gusto ko lang makwento na dahil sa Lasal team na to, kung nasaan si JV Casio at nasaan si Cholo Villanueva, yan ang team ng Nandito sa Lasal. MPBL din si Cholo. Exactly. Oh. Yan ang team sa Lasal na talagang nagsimula ng pangarap ko maging courtside reporter. I was Wow. then a bagong Grabe. salta and DLSU. But Wait, nasal ka? Kaya pala allergic ako sa iyo. Hindi, joke Ay, lang. 1992? sobra ka. Wow. No, but ayun na nga no, because that was the prime years of Lasal. I mean, they are still in their prime now, pero ibig sabihin, yung taon na yon, yung mga taon na yon, talagang parte ng glory years ng De La Salle Green Archers. So, syempre, nakadalawang championship yan. Exactly. I-introduce mo. exactly. At kaya, ayan na nga, JV, pag-usapan natin, I mean, obviously, that was a great time for you, no, being with the Green Archers. Kwento mo naman sa akin, paano ka ba napunta kay Coach Franz? Paano nangyari lahat yun? Well, siguro gusto ko lang sabihin, narinig ko ang ano ni John. Napakaganda. And hindi ako nagulat. Dahil nakasama ko na siya before, PBL days. I remember, Toyota. And nakasama ko siya dito. Yung work ethics niya stayed the same. So kaya ganyan nilalaro niya. Work ethics stays the same. Keeps working hard with his body. Extra work. Before practice, after practice, nandun siya. And he's a leader. So kaya ganun yung status niya, yung Mas mga mali yung level nakuha of niya, play yung niya. level of play niya. Ikaw ba bumili ng Starbucks si JV? Ba't ang gaganda naman kasi? Alam mo yun, may connection eh. Kahit hindi ako nasa ito, may connection eh. May spot dito sa likod, no? Actually, hati kami dito. Hati kami. Then anyways, so yun lang. Kaya proud ako nandito ako, kasama ko siya ngayon. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.